Properties ng right triangles o mas kilala bilang geometric mean. Hahatiin ko into two categories yung ating discussion para mas madali. Una, yung altitude rule. Ang sabi niya, the altitude is the geometric mean between the segments into which it divides the hypotenuse. Di ba itong altitude na to, dinaanan niya yung hypotenuse AB? Nung dinaanan niya yung AB, nahati yung AB, yung hypotenuse, into two segments, segment AD and segment DB. Kung i-interpret natin to mathematically, yan ay isang proportion. Nang sabi AD over CD equals CD over DB. Di ba yung CD ay altitude na ulit sila. Ngayon, ito ay formula. Kung simplify natin yan, pwede siyang maging CD equals the square root of AD times DB. Kasi yung CD times CD ay CD squared, tapos AD times DB. Tapos take the square root of both sides, lalabas ay CD equals the square root of AD times DB. Para mas madali, let's say, yung AD ay, let's say, 25. Tapos itong DB ay 4. Sabi ng altitude rule, ipag-multiply mo lang daw yung dalawang yon, yung AD and DB, that's 25 times 4, 100 yun, di ba? Tapos kunin mo yung square root ng 100, 10. So makukuha mo na yung haba ng altitude, which is 10. Next, yung leg rule. Each leg of the right triangle is the geometric mean between the hypotenuse and its projection to the hypotenuse. Dahil dalawa ang legs, dalawa din ang lalabas na formula natin dito. Una, AB over AC equals AC over AD, which can be simplified to AC equals the square root of AB times AD. Kunwari, ang AD, let's say, ang AD ay maganda, 25. Tapos yung buong AB, yung hypotenuse ay 36. Ipag-multiply mo yung dalawang yon, 25 and 36. Tapos kunin mo yung square root niya. So final answer mo doon ay magiging 30. So that's it. No, yung pangalawa naman, yung kabilang leg, no, AB over CB equals CB over DB, magiging CB equals the square root of AB times DB. Dito naman sabi layon, CB. So yung pinakamalapit na segment sa kanya ay itong DB, di ba? Tapos, multiply mo yun sa hypotenuse. Laging ganun. Kunwari, ang DB ay 4. Tapos, yung AB ay, let's say, 25. Ipag-multiply mo dalawang yun, magiging 100. Square root nun, 10. So, 10 ang CB. Now, to better facilitate understanding, para mas maintindihan natin, let's have more examples. In this figure, find the measure of CD. Analyze natin yung figure. Ang figure ay isang right triangle ACB na mayroong altitude to the hypotenuse. Kaya pwedeng gamitin ang geometric mean. Tandaan ninyo, hindi pwedeng gamitin ang geometric mean kapag wala tayong altitude to the hypotenuse. Una yung titignan yon. Okay? So, next question dito ay, alin ang gagamitin natin? Altitude rule ba o leg rule? Depende yan, una, sa tanong, pangalawa, sa given. Okay? So, yung tanong ay CD. Ang CD ay isang altitude. Kaya, consider mo nang gamitin agad-agad yung altitude rule. Okay? Ang sabi ng altitude rule, itong altitude ay equal kanino? Correct. Sa square root ng dalawang segments ng hypotenuse. So, equal sa square root ng AD times DB, to be specific. Okay? Next step ay substitution. Dahil nahanap natin yung CD, kopyahin natin yung CD. Tapos, square root of 9 times 4. Okay? Yung iba, ang gagawin dito ay 9 times 4, 36, di ba? So, magiging yung next line nila, CD equals the square root of 36. Dito, iibahin ko ng konti yung ating presentation ng solution kasi ito ay magiging technique natin. Okay? So, gawin nyo to. Square root na agad ng 9. Magiging 3 yun, di ba? Tapos, square root ng 4, 2. Yung dalawang yon na lumabas, ipag-multiply mo na kaagad. O kaya, sulat muna natin. CD equals 3 times 2. And CD equals 6. Sir, bakit yung mo ginawa yan? Pareho lang naman panilalabas. Kasi, minsan, masyadong malaki yung mga numbers na kapag pinag-multiply mo, tapos kukuha naman ng square root, medyo matatagalan tayo. Halimbawa, yung example 2. Ayan, same figure, same illustration, pero iniba ko lang konti yung mga numerical values para mas maintindihan natin yung binabanggit ko. So, same question. So, magiging CD equals the square root of the segments of the hypotenuse equals the square root of AD times DB.
Okay? Tapos substitution tayo. 64 saka 36. So imagine, ipag-multiply mo yan. Sobrang laki ng number na yan. Kaya gamitin natin yung strategy na binabanggit ko. Kunin mo na yung square root ng bawat isa. 64 magiging 8, 36 magiging 6. Tapos ipag-multiply mo dalawang yan, magiging 48. And that's it. Okay? I hope na-realize yung ibig kong sabihin. Next. Third example, wala na yung mga vertices, kaya sa solution natin, diretso tayo sa substitution. Okay? So magiging, ito yung altitude, kaya magiging x equals the square root of 9 times 5. Huwag mo na ipag-multiply yung dalawang yan. Labas mo na kaagad yung isang perfect square. Square root ng 9 ay 3. Yung 5 ay hindi perfect square. Bukod doon, wala na siyang ibang perfect square factor bukod sa 1. Kaya may iwan yung 5 sa loob. Again, yung 9 lalabas, magiging 3. So, final answer natin magiging x equals 3, the square root of 5. Ganun lang kasimple. Fourth example, same figure, iniba ko lang yung given na para ma-maximize natin yung figure. So, ganun pa rin. Altitude ang hinahanap. Yan ay magiging x equals the square root of the product of the segments of the hypotenuse. Okay? Ang 7 at 11 ay parehong prime numbers. Diba? Ang mga prime numbers ay 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. etc. Pagka parehong prime factor o prime numbers yung pinag-multiply mo, simplify mo yan at yan na yung final answer mo. Sigurado wala lang perfect square factor yung 77. Sigurado yan. Okay? Next. Example number 5, medyo kakaiba na to, di ba? Ang 16 ay yung isang segment, tapos ito ay hindi binigay. Pero ito ang buong hypotenuse, 66. Alam na natin to, di ba? You can solve mentally kung ano yung sukat ng segment na ito. Kasi yan ay magiging 66 minus 16, and that is 50. Di ba? Pag pinag-add mo itong dalawang to, mabubuo yung hypotenuse. Okay, so bumuo na tayo ng formula o yung ating equation. The altitude, x, is equal to the square root of, correct, 50 times 16. Okay, pagka ganito, masyadong malaki, di ba? Yung 50, i-breakdown mo na kaagad. Di ba magiging 25 times 2 yan? Gawin mo na kaagad yan. So magiging x equals 2 times 25 times 16. Yung 50, ginawa mong 2 times 25 para mas madali mo mailabas yung mga perfect square factor. Okay? So yung 25 at 16 ay parehong perfect square. Paglabas ng 25 ay 5. Paglabas ng 16 ay 4. Ipag-multiply mong dalawang yon, 20. Yung 2 may iwan sa loob. Diba? So 5 times 4, 20. So yan yung final answer. Diba? Yun ang technique natin na I think mas madali kumpara dun sa ipag-multiply mo lahat tapos kuhanan mo ng factors. Napakahirap nun. Napaka-challenging talaga nun. So technique lang yan. 6 example, medyo kakaiba din to kasi medyo nakarotate yung figure, di ba? Ang importante, nahahanap natin kung nasaan yung hypotenuse. Tapos meron tayong altitude. Okay, so ito yung altitude. Given siya, 12. Ang nawawala ay segment ng isang hypotenuse. I mean. Tapos yung kabilang segment ay nakabigay. So ganun pa rin, sundan mo lang yung formula, yung altitude rule. So ano yung magiging equation natin? 12 equals the square root of x times 9 o kaya 9 times x kasi mas sanay tayo na or mas maganda na mas proper na mauuna yung numerical coefficient kaysa sa variable. 12 equals the square root of 9 times x or simply 12 equals the square root of 9x. Now, since meron tayong radical symbol yan, para matanggal yan, we need to square both sides. So 12 times 12, yun ay 144. Itong radical, pag square mo, makakancel lang yung radical symbol sa yung 2. May iwan. Ito, simplify mo yan. Magiging 144 equals 9x. And then, alam mo na to. We need to divide both sides by 9. Cancel. 144 divided by 9 is exactly 16. Tapos, yung may iwan sa right side ay, syempre, x na lang. Tapos, yun yung final answer natin. Pero kung gusto mo, ayusin pa yan, okay lang. Pero tinatanggap na ito. Itong sagot na ito. Okay? Final answer, x equals 16. Next, we have example 7 and 8. Dalawang question. Find CA and CB. Nasaan ang hypotenuse? Ayun, yung AB.
Tapos ito ay isang altitude. Kaya pwedeng gumamit ng geometric mean. Pero hindi na gagamitin ang altitude rule dito dahil ang hinahanap natin ay mga legs, di ba? Yung CA ay leg, ang CB ay another leg. Now, sa paggamit ng leg rule, tandaan ninyo, kailangan alam natin yung measure ng buong hypotenuse. O kaya naman, kung algebraic expression yan, dapat alam natin siya in terms of x o kaya in terms of any variable na given. Para mahanap natin yung buong hypotenuse dito, ang gagawin lang natin ay tama. Ipag-a-add natin yung 16 and 9. Kaya yan ay magiging 25. Ngayong alam na natin yung hypotenuse, pwede na tayong bumuo ng equation gamit yung leg rule. Ano ba ang sabi ng leg rule? 'Di ba? Kung unahin mo yung solution mo for CA, itong CA ay equal sa square root pa rin. Pero nino, square root ng segment ng hypotenuse na pinakamalapit sa kanya. So 16 yan, yung AD. Multiplied by the whole hypotenuse, AB. So again, yung CA equal sa square root ng AD, yung segment ng hypotenuse na pinakamalapit sa kanya, or mas malapit, I mean, multiply mo yun sa buong hypotenuse, yung AB. Okay, ganun lang siya kadali. So substitute natin yung CA magiging, syempre, kokopy lang natin yan kasi siya yung nahanap. Yung AD ay magiging 16, tapos yung AB, buong hypotenuse lagi ito. Okay, 25. Do pwede rin magkabaliktad yan. Pareho lang naman ang nagiging kalalabasan natin. Okay, so alam na natin to. Huwag mo nang ipag-multiply yung dalawang yan. Ilabas mo na isa-isa kung perfect square. O kaya meron siyang perfect square factor. Ang 16 ay magiging 4. Ang 25 ay magiging 5. Kaya yan ay magiging 4 times 5. Tapos, magiging 20. Diba? Mas mabilis yan. Next, for CB naman tayo. Ito ang CB. Leg rule. Ang CB ay equal sa pinakamalapit na segment, which is BD or DB, multiplied by the whole hypotenuse. Again, CB is equal to DB, yung pinakamalapit na segment sa kanya, times the whole hypotenuse. Laging ganyan. Next, substitution. CB equals 9 times 25. Ang 9 ay magiging 3 kapag lumabas. Ang 25 ay magiging 5. Kaya ito ay magiging 3 times 5 lang. Final answer, 15. Next, example number 9, analyze muna natin yung figure kasi medyo kakaiba din siya, di ba? So, unang hahanapin natin ay yung hypotenuse. So, ito yung 90 degree angle, kaya ito yung hypotenuse. Tapos ito yung altitude. Pinapahanap ay yung x, which happens to be our hypotenuse. Okay, so pinapahanap niya hypotenuse. Ang binigay niya ay isang segment ng hypotenuse at isang leg. So, gagamitin natin ay leg rule pa rin. So that is 14 the square root of 6 is equal to, palagay nyo, square root of, correct, 24 times x. Or simply 14 the square root of 6 equals 24, equals the square root of 24x. Tapos, para mawala yung mga radical signs, we need to square both sides. Okay, so tandaan natin na ito ay may numerical coefficient na 14. Pagka ganyan, para di tayo malito, mas maganda na i-parenthesis natin. Ibig sabihin, bawat factor, yung 14 sa yung square root of 16, or 6 rather, i-square mo. So, square ng 14 ay 196. Square ng square root of 6 ay 6. So, pag-multiply mo dalawang yun. Yung kabila naman, maka-cancel lang. Okay? So, okay, simplify natin. Yun ay magiging 196 times 6. Okay, careful kayo doon kasi yung akala ng iba, 14 times 6 lang yan. Hindi. I-square mo rin yung buong numerical coefficient. Kaya 196 yan. Equals 24x lang yan. And then, yung iba ang gagawin dyan, 196 times 6, tapos divide both sides by 24, di ba? Tayo hindi. Divide natin agad both sides by 24. Mas madali ito. So, gawin natin yung 6 and 24, pwede ma-cancel yan, di ba? Kasi may GCF sila na 6. Kaya yung 24 magiging 4 na lang. Yung 6 wala na yan. Magiging 1 na lang yan. So meron pa tayong 4 doon. Yung 196 saka 4, may GCF sila na 4. Kaya magiging cancel. Yung 196 magiging 49. Okay, ito 1 na lang.
So, okay na yan. Na-cancel na siya, di ba? Tapos yung kabilang side, mas madali na yan. Siyempre, pareho sila, kaya 1 lang yan. So, may iwan, x equals 49. That's it. Ganun lang siya kadali. 10th example, analyze natin yung problem. Ito yung hypotenuse, ito yung altitude, kaya pwedeng gumamit ng geometric mean. Ang tanong ay, anong gagamitin natin? Leg rule ba or altitude rule? Siyempre, depende yan sa given, sa question. Ang question ay itong x na to. Segment lang siya ng hypotenuse. Hindi pwede gumamit ng altitude rule dahil walang binigay na detail about altitude. Ang binigay niya ay isang leg, di ba? Kaya pwede tayong gumamit ng leg rule. Sa paggamit ng leg rule, kailangan alam natin yung measure ng hypotenuse. Kaya kunin natin yan. Paano malalaman yon? That's right. We need to add these two segments, x plus 4. And yun na yun. Kasi hindi mo naman simplify pa yan. Kaya ang hypotenuse natin ay x plus 4. Now, gawa natin ng equation gamit ang leg rule. Yun ay 8 equals the square root of 4 times the whole hypotenuse. Ayan. Tapos, simplify natin itong radicand by applying distributive property. Yan ay magiging 8 equals the square root of 4x plus 16. Tapos, correct, we need to square both sides. 8 times 8 is 64. Ito naman ay makakancel tong radical sign saka yung square doon. May iwan ay 64 equals 4x plus 16. Ito ay linear equation na lang. So, ayusin natin ng konti. Magiging 4x equals 64 minus 16 yan. Diba? Pwede nyo i-try sa scratch paper. And then, simplify natin yan. Magiging 4x equals 48. Tama ba? Okay, correct. Tapos, divide natin both sides by, of course, 4. Tapos, cancel. X must be 12. And that's it. 12 ang x dito. Ngayon, kung tinatanong ay yung hypotenuse, substitute mo lang dito. 12 plus 4, 16. Last example na tayo. At isa siyang brain teaser. I want you to try to solve the problem below. No? I-pause muna yung video, give it a try, tapos i-play nyo ulit para malaman nyo kung tama yung naging sagot natin. Okay, let's reveal the answer. Analyze muna natin yung figure o yung problem. Ito yung hypotenuse. Tapos itong 60 ay altitude. Wala siyang binigay na leg, kaya hindi pwedeng gamitin ng leg rule, di ba? So, in short, altitude rule ang gagamitin natin. Sa paggamit ng altitude rule, kailangan alam natin yung measure ng bawat segment ng hypotenuse. Ito ay 36. Ito ay hindi binigay. Pero binigay niya yung buong hypotenuse. Kaya ang gagawin lang natin ay we will subtract 36 from x. Kaya itong segment na ito ay x minus 36. Gawa natin ng equation. Yun ay magiging 60 equals the square root of 36 times x minus 36. Tapos, gagawin natin dito ay i-square natin. No. Kailangan natin i-gamitin ang distributive property. So, 36 times x, 36x yan. Tapos, 36 times negative 36. Pero kung ako to, hindi ko simplify yan. Pag didikitin ko lang sila, gagawin ko lang factored form. So, magiging 60 equals the square root of 36 minus 36x minus 36 times 36. Sir, ba't di nyo po sinimplify ito? Kasi masyadong malaki yan, no? So, strategy rin to. Next ay square natin both sides. Cancel na yun, walang problema. Ito naman, hindi ko rin simplify yan. Gagawin ko lang siyang factored form. Gagawin kong 60 times 60. Tapos yung kabilang side, radicand na lang ang maiiwan. Tapos, ayusin ko lang yung equation ng pagpalitin ko ng pesto para madali makita. Pagpalitin ko lang, reflexive property. Tapos, isipin nyo, ito ay isang constant term. Yung buong factors na yan. No? Pati ito, constant term. Kaya, yan ay isang linear equation lang. So, pagsamahin natin, lipat natin itong negative 36 times 36 sa kabilang side, magiging positive. Kaya may iwan 36x equals 60 times 60 plus 36 plus 36. Tapos, divide natin both sides by 36.
no? Ito, divide by 36. Tapos ito, since dalawang terms yan, yung dalawang term na yan ay di-divide natin ng 36. Okay? Strategy to. Mas mabilis to. Okay, 36 divide mo ng pareho yan, magiging 1 lang yan, di ba? Kaya may iwan na, x na lang. Ito naman, ito obvious to. Cancel natin yan. Yun. Tapos dito, yung 60 and 36, yung isang 60 lang, saka 36, may GCF sila na 12. Kaya cancel, cancel, yun ay magiging 5. Ito ay magiging 3. Meron pa tayong 3, di ba? Yung 60 naman, saka 3, pwede yan. Magiging 1 na lang to, ito ang 20. Okay? So, wala lang naiwan na denominator, puro 1 na lang yan. Kung meron, kailangan mo i-add yan. Okay? So, x na lang to, x equals 20 times 5, 100 yon, plus 36. And that's it. Yun na yung ating final answer. Okay? Actually, meron pang mas mabilis na paraan dito. Balikan nyo itong equation. Isipin mo, kailangan 60 magiging kalabasan ng radical expression na to. Kung ito lalabas mo, 6 na yun, di ba? 6 na yun. Para maging 60 ang 6, kailangan mo siyang multiply ng 10. So ito, kailangan maging 100 lang kapag sinimplify. Para yung square root ng 100 ay 10. Yung 10 mo multiply mo sa 6. 60 yun. Kaya for this factor to be 100, kailangan yung x ay 136. Okay? So pwedeng-pwede yun. By inspection ang tawag doon. And that ends my presentation. Goodbye and thank you.